Salamat po, kagalakan po sa amin. Baka meron kayong gusto pong sabihin sa ating mga kapatid. Mga kapatid, kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, wag po tayo mawawala ng tiwala na meron po tayong Diyos na gumagawa po sa ating lahat. At kahit paano po, basta po yung pananampalataya po natin, magpakatatag lang po tayo at maghawak po tayo sa mga aral na itinatawid po sa atin ni Kuya na pinapaunawa po sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa kagandahang loob at kabutihan po niya na sa kabila po ng aking kaliitan, walang anuman po ako, pero salamat po sa Diyos sa pagharana po sa amin, sa mga may karamdaman po. Basta po, wag po kayo mawawala ng pag-asa at lagi po lamang pong manigluhod lang po tayo sa Panginoon. Maraming salamat po, Kuya. Mahal na po namin kayo. Salamat. Meron din po ako Salamat sa po sa inyo. Diyos. Salamat po. Salamat sa Diyos, kapatid. Pa-picture na din po, kapatid. Ready po tayo. 1, 2, 3. Salamat po. Tawang kayo ng Panginoon. Dalangin namin ang lahat na mabuti sa inyo. Salamat po. O, isipin ninyo, no? Yung mga kapatid nating may sakit, ang nagsasabi sa atin, po kayo mawawala ng pag-asa. Hindi ba, no? Kaya, salamat sa Diyos dahil yun ay dahil sa pagkakilala natin doon sa katwiran na sa mabuhay man, mamatay man, kung tayo nananatili sa Panginoon, pareho lang yun dahil ang pag-asa naman natin, hindi dito sa buhay na ito, doon sa buhay na darating. Kaawaan po kayo ng Panginoon, kapatid. Salamat po, salamat sa Diyos. O, di ba mga kapatid, ano? Nakakagalak ng kalooban na masabi natin dahil sa pananampalataya, yung ating mga kapatid na nasa ganyang kalagayan, nakakapagpalakas ng ating mga kalooban, nagiging inspirasyon sa bawat isa sa atin, at nagiging pagpapaalaala din naman sa ating mga magkakapatid. At nagiging daan din para higit nating maipakita yung ibinigay ng Diyos na kapatiran sa atin kung gaanong kaganda at kung gaano ito dapat nating pahalagahan. Salamat po. At this time, tawagin natin yung may pinakamaraming ito, para sa kanyang gustong parating sa inyo at ganun din sa pamamagitan po nito ay maihatid sa inyo ang isang bagong komposisyon na mula noong nagkaroon siya ng 3 cancer, hindi lang 3 awit ang kanyang nagawa. Kaya tuloy-tuloy pa rin siyang tuloy-tuloy pa rin naman, nakakagawa ng awit. Tingnan nyo, di ba? Yung nakaraan, nadinig nyo yung nakakaaliw. Di ba? Yun. At ngayon, ay ibig nating ibigay muli sa inyo, mga kapatid, ang taga dito talaga kasi ano na siya Irish citizen na ito. Ayan. Si Brad Sani Katan. Brad Sani, halika. Ikaw naman. Salamat po sa Diyos, Kuya. Sabi ko nga, kahit po ako nagkaroon ng 3 cancer, 3 beses pong na-ER, 1 beses na ICU, during ng treatment ng cancer, na COVID pa po ako. Tinubuan ng shingles, may prostate, may high blood, prostate enlargement, kung ano-ano pa. Kagaya rin po naman nakahilera dito. Puro may karamdaman din po ito Wala po ritong walang may sakit. Pero kahit ganun pa man po ang aking pinagdaanan sa buhay, sabi ko nga po, isa ako sa pinakamasayang tao sa ibabaw ng mundo sa panahon po natin ngayon. Hindi ko nga po makakalimutan yung sinabi ni Kuya na merong ibig ituro ang Diyos sa pagkakasakit mo. Talaga po namang napakarami kong natutunan.
At ipinagpapasalamat ko sa Diyos na siguro kung di pa ako nagkasakit, di ko pa naintindihan yun eh. No? And then, napakarami ng nadinig ko, naramdamang mga kabutihan, naranasang ginawa ng Diyos sa buhay ko, sa akin pong pagkakasakit. At salamat naman sa Diyos, hindi lang naman po ako. Nadinig niyo naman yung ating mga kapatid na mga may sakit din naman. At ang iba nga ay mga mas malala pa nga po sa akin. Kaya, yung ganong nararamdaman po namin, gusto rin po namin ibahagi sa lahat ng mga kapatid sa may sakit at sa mga walang sakit. At dahil nga po sa pakiramdam na yon, ay sa awat tulong po ng Diyos ay nakapagsulat po ako ng awitin tungkol po sa mga may karamdaman. At ito pong mga kapatid natin na mga may karamdaman din na kaninang inawitan, kasama po silang aawit ngayon nung awit po na naisulat ng inyong abang lingkod. At alam ko po, aawitin din po nila ito ng mula sa puso. At siyempre, como hindi naman po kami singer, hindi po magaganda ang boses namin, ako po siyang sirana. Dahil wala na nga po akong laway, ito po, lagi pong natutuyo. Kaya meron po kaming representative na aawit po ng awit. Kasama rin po ang lahat ng mga kapatid na mga may sakit, na ang mga kapatid naman natin ngayong may mga sakit ang manghaharana. Kaya para po sa lahat ng mga kapatid, ang awitin pong ito na salamat sa Diyos sa bigay mong unawa. Kami mayroong karamdaman na malapit sa kamatayan. Mahirap, masakit ang pakiramdam. May mga sandaling ibig nang lumisan. Ngunit palaging nasa isip pag-ibig ng Ama sa langit. Alam niya mabuti para sa amin, mamatay o gumaling, ngalan niya sasambahin. Ito man ay pagsubok o parusa ang sinapi, magpapatuloy kami at laging magpipilit. Tapos ang aming takbo sa dulo ay makamit ang paraiso na walang dusa at sakit. Salamat sa iyo, Ama, sa bigay mong unawa. Panatag ang aming puso, isip ay payapa. Iyong nagbibigay lakas kahit pa magpahinga. Masayang tatanggapin basta't ikaw ay kasama. Ang kawawa iyong walang karamdaman, ngunit di na unawa ang iyong kabutihan. Nabubuhay sa masama at puno ng kapaitan. Ang hahantungan ay
pangalawang kamatayan. Salamat sa iyo, Ama, sa bigay mong unawa. Panatag ang aming puso, isip ay payapa. Turong nagbibigay lakas kahit pa magpahinga. Masayang tatanggapin basta't ikaw ay kasama. Masayang tatanggapin basta't ikaw ay kasama. Kung ito ang paraan ng aming kaligtasan, mangyari ang kalooban mo, purihin ka magpakailanman. Magpakailanman. At yan po ang awitin po ng mga may karamdaman. Pero ngayon po, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong lahat, may karamdaman man o wala, aawit naman po tayong lahat. Ano po, kasama ng lahat ng representative dito po sa Europe, no? Sa EIA Division at lahat ng mga kapatid na nandito. At inawitan natin yung mga may karamdaman, umawit din naman yung mga may karamdaman. Lahat naman po ng may karamdaman at walang karamdaman, gusto po naman naming haranahin at awitan. Ikaw naman po, Kuya. At pagpasensyahan nyo na po, hindi ko na po pinacheck yung awit na ito sa inyo. Kasi po, kayo po ang aawitan namin. At hindi naman po talaga ako composer. Pero hindi ko po alam paano ko ipapaliwanag. Pero natutuwa po ako kasi hindi ko alam paano akong nakapagsusulat ng kanta. Gusto ko po kasing una, maramdaman ng mga kapatid yung malasakit ng ating tagahakay. At gusto ko rin naman pong iparamdam sa inyo, Kuya, yung malasakit naman ng inyong inaakay. At gusto ko po, gaya po ng sinabi nyo kanina, hindi po kasi alam ng mga kapatid na dumaan din po kayo sa mga mabibigat na karamdaman. Pero kahit kailan, di namin kayo nadinig na dumaing sa kapatiran. Tuloy-tuloy po kayo na nangangaral, nagsasalita, nagpapatuloy. Marami kayong problema sa pagkakaalam ko, mabibigat. Maraming alalahanin, nanaagutan, higit kaysa sa amin. Sabi ko, hindi alam ito ng mga kapatid. Yung mga nangyayari sa inyo behind the camera. Kaya, sabi ko sana, kahit sa munting awit, maipakilala po namin sa kapatiran. Sino po ba kayo? At nang ganon, maiparamdam din naman po namin sa inyong mga magkakapatid kung ano naman yung damdamin namin para po sa inyo. Kaya naisulat ko po itong awit na ito, Kuya, para po sa inyo. Pagdamutan niyo na po at pagpaumanhinan kung meron man po ako na iletrang hindi man maging karapat-dapat. Sanasa ko lang po na maiparamdam sa inyo at maramdaman din ng mga kapatid yung damdamin ng isang mangangaral. At makilala din po nila kayo at maiparamdam namin sa inyo yung aming namang kalooban para sa inyo. Narito po ang awit. Para po sa inyo, Kuya, ang awiting Mahal na Kuya.
Brother Eli, naaliw naman kami nang ikaw ang humalili. Alam ng Diyos tungkol sa bayan niya ang mabuti, hindi nagkulang. Tapat na taga-akay na lalaki. May pagpipigil sa sarili, iyong laging daig. Buong bayan ay mapabuti, layuning maakay tungo sa buhay na hinihintay. Makita ang Ama at si Jesus na ating sinisinta. Panatag kami sa pag-akay mo, mahal na Kuya. Ramdam namin ang pag-ibig mo, mahal na Kuya. Di ka nag-iisa, handa kami samahan ka. Di ka namin iiwan, minamahal na Kuya. Hindi ka dumadaing kailanman sa kapatiran. Kahit may karamdaman at mabigat na pananakutan, tigib ng alalahanin, ngunit patuloy sa tungkulin. Sa pag-asa may Diyos na saklolo at laging kikilos. Panatag kami sa pag-akay mo, mahal na Kuya. Ramdam namin ang pag-ibig mo, mahal na Kuya. Di ka nag-iisa, handa kami samahan ka. Di ka namin iiwan, minamahal na Kuya. Panatag kami sa pag-akay mo, mahal na Kuya. Ramdam namin ang pag-ibig mo, mahal na Kuya. Di ka nag-iisa, handa kami samahan ka. Kung saan man aabot, minamahal na Kuya. Lagi kang laman ng aming daig, mahal na Kuya. Salamat po, mga kapatid. Salamat sa Diyos. At hindi man po karapat-dapat, hindi man ako worthy para sa anuman po na mga bagay na alam ko po bilang isang maliit na ibig na maging
kasangkapan ng Panginoon para sa inyo, sapat na po sa akin, mga kapatid, yung makita kayo na lumalakad sa katotohanan, lumalakad sa katwiran, nagpapatuloy na nakikipagkapatiran, nakikipaglingapan, nagtutulong-tulong. Kahit po sa malayo, mga kapatid, pagka tinatanaw ko yung mga kapatid sa iba't ibang lugar na masigla sa paggawa ng mabuti, paggawa ng katwiran, sa pagtutulong-tulong, sa pakikipagkatipon, sa lahat po ng mga paggawa. Sapat na po yun, mga kapatid. At ako po ay naniniwala na sa tulong at awa ng Panginoon, sa isang maliit na paraan, baka maging daan naman para kaawaan din po ng Panginoon. At bigyan ng konsiderasyon at habag dahil sa inyong pagsunod, sa inyong patuloy na paglakad sa kanyang mga aral. Kaya dalangin ko po ang lahat ng mabuti palagi para sa inyo. Kagaya po ng aking laging sinasabi, wala pong pagkakataon simula, lalo na po simula noong pinagpahinga na ang kapatid na Eli. Wala akong natatandaan na pagkakataon na lumuhod po ako at humingi ng awa sa Panginoon na hindi po kayo kasama sa aking mga pagdaing. Lagi ko pong ipinakikiusap sa Panginoon na sana ay maingatan ang kanyang mga lingkod, ang kanyang bayan, at makapagpatuloy kayo sa paggawa ng kabutihan. At sa anumang paraan po, higit pang maaaring makapaglingkod, pahintulot nawa ng Panginoon na makapagsilbi pa po sa kapatiran, mga kapatid. Hanggang sa, kagaya na sinasabi nyo, kung hanggang saan man po, ipahihintulot pa ng Diyos, mga kapatid. Salamat po sa alaala, salamat sa pagmamahal, salamat po sa mga pananalangin, salamat sa pagnanasang kami po ay makita, salamat sa inyong patuloy po na paglingap sa ating mga kapatid na nangangailangan. Nawa po ay makapagpatuloy kayo hanggang sa maabot po natin yung pagkakaisa ng pananampalataya, hanggang sa maabot natin yung atin pong ikapagiging dapat. At sa kalooban ng Panginoon ay magkita-kita tayo sa dakilang pagkakatipon. Sa lahat ng mga nakipagpuyat ngayon sa atin, sa gabing ito, sa mga iba't ibang dako, sa lahat po ng mga narito, salamat po. Mula po sa aking puso, ibig ko rin maiparating sa inyo, mga kapatid. Mahal ko po kayo. Alam ng Panginoon. Asiyahan naman tayo ng Diyos at tulungan tayo ng Panginoon na makapagpatuloy tayong sama-sama, makaabot pa sa ating mga kapwa-tao at ganun din sa ating mga kapatid ay patuloy tayong makagawa ng kabutihan sa isa't isa at makapaglingkuran. Sa gabing ito, mga kapatid, bago tayo po sama-samang muling dumulog sa pananalangin sa Diyos, ay sama-sama naman tayo po na umawit ng awiting araw-gabi. At sa huli, mananatili pa rin sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod sa inyo.